Hello guys, ang gagawin po natin ngayon is statement of cash flows. So statement of cash flows, ang gagamitin po natin dito is ledger po, which is ang account name natin is cash. Syempre po, cash yung gagamitin natin kasi ang statement cash flow, dito po natin malalaman kung ano po yung mga inflows and outflows po ng cash natin. So ayan po, may background music na naman tayong maingay. Yan, may sumisigaw pa. Laging ganyan. Kaya umpisan na po natin. So, may 3 elements siya, ang cash flow. Hindi ko alam kung elements ba ang tawag doon. Ang una ay cash flows from operating activities. So, yung maitatype ko ngayon guys, ang ginawa ko dito nung nag-take ako ng NC3 is minemorize ko na lang siya. So, hindi ko alam kung ano yung learning style niyo, pero try nyo yung ginawa ko. Try nyo lang naman. Cash sales, collections from receivable or customer, refund from purchases, payments for supplies, payment of freight, on sales, payment of goods purchases, payment of expense, refund to customer, then payment for freight on purchases. Net cash flows from operating activities. Medyo siya, usap natin ng konti lang. Yan. So, may indent ulit itong mga ito guys. May indent yan. So, mamaya na natin lalagyan. So, sa cash sales, parang dito, i-determine natin kung ano yung mga part ng cash sales. Pero dun sa mga naging problem natin, meron na nga tayong nilagyan na item or yung description nila, which is cash sales. So, meron na tayong cash sales noong August 22. Ito yung nakapagbenta tayo ng cash, hindi siya utang. So, cash sales is 170,000. Next, collection from receivable or customer. Nagkaroon tayo ng full collection noong August 12, kung naalala nyo. So, 146. Refund from purchases. Refund from purchases, yun yung nag-refund tayo. Refund return. Wait lang. Tignan natin sa journal entries. Refund return ng 28. Sales, no. Ang hinahanap natin ay purchases. So, si 19. Yeah. 6,000. 6,000. Payment of supplies and payment for supplies. Payment for supplies is this one. Nagkaroon tayo ng acquisition. And reminder guys, ang payment for supplies is negative siya or ililess natin sa operating. Ganito yung ginawa ko ng NC3, basta minimorize ko. So, yung payment for supplies ay negative yan. Pang ililess natin yan sa operating activities natin. Ganun yung ginawa ko.
At ganun din yung ituturo ko sa inyo. Parang tips ko lang or kung ano yung napag-aralan nyo. Then, go. Bakit hindi nyo gawin? So, payment free on sales. Yung 5. Tingnan natin sa journal entries natin. 5. Yeah, free out. 2,100. Ang ganda ng background music natin. So, itong payment of goods purchases, medyo marami-rami yan, kaya lagpasan muna natin. Dito muna tayo sa payment of expense. Payment of expense, meron tayong 57,000. Hindi lang yan yung payment of expense natin. Kasama yung 15, which is nagkaroon tayo ng salaries expense. Nagbayad tayo niyan. So, 57 plus 18,000. Ano siya? 75. Yeah, 75. 75,000. So, negative din siya. Hindi ko alam, pero lahat ng debit naging negative. Refund to customer. So, yan na yun, yung 1,000. Yung August 28. So, payment for freight purchases. Isang payment. Yeah, 21. Kasi yan na lang yung natira. 6,000. Negative siya kasi debit. So, itong payment of goods purchases, medyo marami-rami siya, guys. Kaya ang gagawin natin, ituloy na lang natin yung investing activities and financing activities. Yung mga natira, yun na ang magiging payment of goods purchases natin. Pero kung gusto nyo gawin na ngayon, sige, let's try. So, sa payment goods purchases, kasama natin si 10. 156,000. No. Okay, mamaya na nga lang natin siya gagawin. Nalito tuloy ako. Okay, start natin yung cash flows from investing activities. So, man nakalagay sa investing natin is acquisition of equipment. Siya lang talaga yung nakalagay. Then, yung magiging amount niya, acquisition of equipment, yeah, August 2, 100,000. Then, net cash flows from investing activities. Next is cash flows from financing activities. So, ang talagang ina-advise ko sa inyo, guys, i-memorize nyo lang talaga. Hindi yung amount, kundi itong parang formula niya na lang. Sabihin natin formula. Kasama dito ang initial investment, which is 400,000 siya. Yun yung initial investment natin. 400,000. Next is borrowing. Nagkaroon tayo ng cash borrowing. Ay, wrong spelling siya. Baguhin natin. Borrowings. Yan. So, magkano? 150,000. Next is drawings. Negative 20,000. Net cash flows from financing activities. So, yan, guys. Kung napapansin nyo,
nagamit na natin lahat ng mga almost laman ng cash. So, ang natitira na lang natin ay si 10, August 10, and August 13, August 25, then August 26. So, 154,056 plus 145,000 plus 135,000 plus 100,000 is 534,056. Negative siya. Paki-compute ako guys kung tama ba yung naging amount niya. So dito guys, yan, ditan ko na lang guys. Nakikita ba? Dito sa gilid ilalagay ko na lang yung mga dates na kung ano yung mga amount. Pero mamaya na lang kasi computein muna natin siya. So dito guys, computein nyo na lang sa calculator nyo. I-add nyo lahat. So meron tayong 302,636 negative 100,000 for investing. Then i-add nyo na rin sa inyo guys sa calculator nyo. 530,000. So ito na yung mga gagamitin natin guys para ma-compute natin kung increase or decrease ba ang cash equivalent natin. So dahil 530 natin sa so positive siya. Ibig sabihin increase siya ng cash and cash equivalents. Then yung next natin is add tayo ng cash and cash equivalent. Pero wala tayong cash and cash equivalent. Sinabi kayo 0. 127 plus 0 is 127,364. So, ito ang cash and cash equivalent. And, ito yung beginning natin. Beginning. Diba? Ang ganda ng mga background music natin. Ang ingay. So, ayusin ko lang siya, guys. Double rule. So, ito na guys, ang cash flow natin. Ilalagay ko na lang sa gilid yung mga dates. Cash sales, August 22, August 12, August 19, August 3, August 5, August 10, August 13, August 25, August 26. Tanggalin ko na itong space para magkasya. Yan. Then, sa payment of expense is 15 and 30. Refund to customer, 28. And then, payment free, 21. Acquisition of equipment, August 2. August 1. Borrowing. Kailan yung borrowing natin? August 17. And the drawings is August 27. Magit na natin. So, ito guys yung mga dates. Mga dates kung saan natin nakuha tong
For example, itong payment of goods purchases. Thank you guys. The next video ko is about post-closing entries.